For today is all about primary source preamble of the 1935 Commonwealth. The Filipino people imploring the aid of a divine providence in order to establish a government that shall embody their ideals, conserve and develop the patrimony of the nation, promote the general welfare, and secure to themselves and their posterity the blessing of independence under a regime of justice, liberty, and democracy to ordain and promulgate this Constitution. Ang samayang Pilipino nanghihingi ng tulong sa dakilang lumikha upang magtatag ng isang pamahalaan na maglalaman ng kanilang mga itindig, pangalagaan at paunlarin ang patrimonya ng bansa, itaguyod ang pangkalatang kapakanan at siyakin sa kanilang sarili at sa kanilang mga susunod na salinlahi ang mga biyaya ng kalayaan sa ilalim ng isang rehimeng may katarungan, kalayaan at demokrasya ay nag-aatas at nagpapahayag ng konstitusyong ito. The Constitution created the Commonwealth of the Philippines, an administrative body that governed of the Philippines from 1935 to 1946. Ginawa daw ang Philippines Commonwealth of the Philippines noong 1935 to 1946. Na ito ay isang tradisyonal na administrasyon upang ihanda ang bansa tungo sa ganap na paggamit ng kalayaan. Orihinal itong naglaan para sa isang unicameral na pambansang asembleya na may isang pangulo at pangalawang pangulo ay inihalal sa isang 6 na taon termino ng walang muling paghalal. Ang President and Vice President ko is ito yung siyang 6 years na tungkulin niya sa Pilipinas. And next is it originally provided for a cameral national assembly with the president or vice president elected to 6 years term without re-election. It was amended in 1940 to have a bicameral Congress composed of the Senate and a House of Representatives, as well as the creation of an independent electoral commission, and limited to the term or office of the President and Vice President to 4 years, with 1 re-election. Ang Independent Commission sa halalan at nilimitahan ng termino o katungkulan ng Pangulo at pangalawang Pangulo sa 4 na taon na may isang muling halalan. Ang mga senator daw is every 4 years lang daw yung kanilang paghalal. Kumbaga kesa sa president at sa vice president na 6 years. Ang mga karapatan sa pagboto ay original na ibinigay sa mga lalaking mamayan ng Pilipinas na may edad na 21 taon pataas at nakababasa at nakakasulat. Ito ay ipinalawig sa mga kababaihan sa loob ng 2 taon pagkatapos ng pagpapatibay ng Constitution. Next. Of the 1935 Commonwealth. When the dominant influence in the Constitution was American, it also bear trace of the Malolos Constitution, the German, Spanish, and Mexican constitutions of several South American countries, and the unwritten English Constitution. Bagaman ang nangingibabaw na impluwensya sa Constitution ay ang Amerikano. Nagtataglay rin ito ng mga bakas ng mga Constitution ng Malolos, Aleman, Espanyol at American. Mga Constitution ng ilang bansa sa Timog Amerika at ang hindi nakasulat na konstitusyong English.
The draft of the Constitution was approved by the Constitutional Convention on February 8, 1935 and ratified by then U.S. President Franklin D. Roosevelt on March 25, 1985. Elections were held in September 1935 and Manuel L. Quezon was elected President of the Commonwealth. Ang draft ng Constitution ay inaprubahan ng Constitutional ng Convention noong Pebrero 8, 1935 at pinatibay ng Pangulong ng Malunos Unidos na si Franklin D. Roosevelt noong Marso 25, 1935. Ang mga halalan ay ginanap noong September 1935 at si Manuel L. Quezon ang nahalal na Pangulo ng Commonwealth. The Commonwealth was briefly interrupted by the event of the World War II, with the Japanese occupying the Philippines afterward upon liberation. The Philippines was declared an independent republic on July 4, 1946. Ang Commonwealth ay saglit na naantala ng mga kaganapan ng ikalawang digmaang pangdaigdigan, kung saan inukumpahan ng mga Hapon ang Pilipinas. Pagkatapos sa paglaya, inideklara ang Pilipinas bilang isang malayang republika noong Hunyo 4, 1946. Second topic, the 1973 Constitution. So now we proceed about the 1973 Constitution. So the Constitution was supposed to introduce a parliamentary-style government where legislative power was vested in a unicameral National Assembly, with members being elected to a sixth ceremonial head of state chosen from the members of the National Assembly. So sa bahaging ito ay tungkol sa 1973 Constitution at kung paano ito ipinasa noong panahon ni Marcos. So dapat sana magpalit ang Pilipinas sa parliamentary government, kung saan ang National Assembly ang gumawa ng batas at ang Pangulo ay magiging symbolic lang o pang-seremonyal na pinuno. So ang tunay na kapangyarihan sa pamahalaan ay mapupunta sa Prime Minister. So President Marcos issued Presidential Decree number 73 setting the date of the plebiscite to ratify or reject the proposed Constitution on November 30, 1973. So nakatakda sana ang isang plebiscite noong November 1973 para itanong sa tao kung aprobado ba ang bagong konstitusyon. Pero nakansila ito dahil natakot si Marcos na baka tangihan ng publiko ang konstitusyon. Kaya pinalitan niya ito ng Citizens Assemblies noong January 1973, kung saan ang mga piling mamamayan lang bumoto kung iraratify ang konstitusyon, itutuloy ang martial law at ipagpapaliban ang mga eleksyon. So sa madaling salita, ginamit ni Marcos ang mga citizens assemblies para ipasa ang 1973 Constitution nang hindi dumadaan sa totoong plebiscite, kaya mas madali niyang Next. The Constitution was amended several times. In 1976, citizen assemblies once again decided to allow the continuation of martial law, well as approved the amendments. An interim batasang pambansa to substitute for the interim National Assembly
The president also becomes the prime minister and continued to exercise legislative power until martial law was lifted and authorized the president to legislate on his own and emergency succeeding. So, ang 1973 Constitution ng Pilipinas na ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng mga hindi regular na citizen as symbol ay ginamit niya ito upang mapanatili niya ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng batas ng mga militar. So, in 1980, the retirement age of members of Judiciaria was extended to 70 years. So noong 1976, pinayagan siyang ipagpatuloy ang batas militar, maging ang mga punong ministro ng sabay at magbasa ng batas kahit walang kongreso. So dahil sa kapangyarihan ni Ferdinand Marcos is pinayagan siyang magbasa ng batas kahit wala itong kongreso. So noong 1980 daw is tinaasan ni Ferdinand Marcos ang retirement ng mga hukom. So in 1981, the parliamentary system was formally modified to a French-style semi-presidential system where executive power was returned to the president, who was once again to be directly elected. An executive committee was to be created, composed of the prime minister and 14 others that serve as the president cabinet. And some electoral reforms were instituted. So noong 1981 daw is ginawang semi-presidential ang sistema kung saan muling ibinalik ang buong kapangyarihan ng executive. So dahil sa executive na nilikha ni Marcos is nalikha na naman yung executive committee. So dahil sa kapangyarihan ni Marcos na lumikha ng mga executive is nalikha ang isang executive committee. In 1984, the Executive Committee was abolished and the position of the Vice President was returned. So noong 1984 is nanggang ang committee ito at ibinalik ang posisyon ng pangalawang pangulo kahit binalik ang posisyon ng dalawang pangulo. After all, the amendment introduced the 1973 Constitution was merely a way for the president to keep executive powers, unless the Senate and by any means never acted as the parliamentary system. Instead, functioned as the authoritarian presidential system with all the real power concentrated in the hand of the president with the backing of the Constitution. So after all is kahit tinawag itong parliamentary system, sa katunayan ito ay isang authoritarian presidential system kung saan nakasentro ang lahat ng kapangyarihan sa Pangulo. So sa pagsapit ng dekadang 1980, lumaganap ang galit at pagkadismaya ng mga mamamayan dahil sa pang-aabuso ng rehime ni Marcos at pagpaslang kay Benigno Nonoy Aquino Jr. noong 1983 at ang naging minsan ng malawak na pagkilos ng opposition laban sa diktatorya ni Marcos. So dahil sa pagsapit ng dekada 1980 is lumaganap yung galit at pagkadismaya ng mga mamamayan kay Ferdinand Marcos dahil sa ginawa niya kay Nonoy Aquino. And especially to you, sir,
And our topic today is all about Constitution after martial law. President Corazon Aquino's government had three options regarding Constitution. Albert's sa 1935 Constitution ang dating Constitution bago ang martial law. Panatilihin ang ilang bahagi ng 1973 Constitution na ginawa noong panahon ni Marcos para makagawa ng mga reforma. Gumawa ng bagong konstitusyon na tunay na sumasalamin sa mga pangarap at adhikay ng mga Pilipino. In March 1986, President Aquino, Marso 1986, announced ni President Aquino ang isang transitional constitution na tinawag na Freedom Constitution o Constitution ng Kabutihan. May Constitutional Convention na ginawa noong 1986 para mag-draft ng Permanent Constitution ang 1987 Constitution. Pinagtibay ang bagong konstitusyon noong Pebrero 1987 bilang reaksyon sa paghahari ni Marcos noong 1972. In 1986, a Constitution Convention was created composed of 48 members appointed by President Aquino from varied background and representation. Binuo ng 48 membro ang convention na may iba't ibang background na hinirang ni President Aquino. Layunin ng konstitusyong ito ang pagpapanumbalik ng democratic self-government o pamahalaang demokratiko. Pagsasabi na ang soberanya ay nasa mga tao, ang kapangyarihan ay galing sa mga mamamayan. Naglalaan ito ng kapangyarihan sa mga sangay ng executive, legislative, and judiciary. Nasa mga tao ang soberanya at inilaan ang lahat ng kapangyarihan sa kanila. Ang mga mamamayan ay ang may huling salita sa pamahalaan. Sa madaling salita, ang 1987 Constitution ay ginawa upang magbalik ng demokrasya sa Pilipinas at bigyan ng kapangyarihan ang mga mamamayan. The executive branch is headed by the President and he appoints the President is the head of the state and the chief executive. Ang konstitusyon ng Pilipinas ay nagsisimula sa isang panimula at 18 artikulo. Itinatag nito ang Pilipinas bilang isang demokratikong republikang estado kung saan ang soberanya ay nasa mga mamamayan. Hinahati ito ng mga kapangyarihan ng pamahalaan sa sangay at tagapagpaganap, lehislatibo at hudikatura. Ang sangay ng tagapagpaganap ay pinamumunuan ng Pangulo na siyang pinuno ng Estado at punong tagapagpaganap. Ang kapangyarihan ng Pangulo ay limitado ng mga pagkontrol mula sa iba pang sangay, lalo na sa panahon ng mga emerhensya upang maiwasan ang despotismo ng batas militar. Sa mga pambansang emerhensya, maaaring magdeklara ang Pangulo ng batas militar ng hanggang 60 araw, ngunit maaaring bawiin o palawigin ito ng Kongreso. Maaaring suriin ng Korte Suprema ang deklarasyon. Ang Pangulo at Vice President ay inihalal sa pamamagitan ng direktang boto para sa isang sulong-anim na taong termino. That's all. Thank you. The Constitution was amended several times in 1976. Citizen assemblies once again decided to allow the continuation of martial law, while as approved the amendments and interim.
Batasang Pambansa to substitute for the Interim National Assembly. The President to also become the Prime Minister and continue to exercise legislative powers until martial law was lifted and authorized the President to legislate on his own on an emergency basis. An overwhelming majority would ratify further amendments. Succeeding in 1980, the retirement age of members of the judiciary was extended to 70 years in 1981. The parliamentary system was formally modified to a French style semi-presidential system where executive power was restored to the president, who was once again to be directly elect. An executive committee was to be created, composed of the Prime Minister and 14 others that served as the President's cabinet, and some electoral reforms were instituted in 1984. The Executive Committee was pagpapatibay ng Constitution 1973. Noong Enero 17, 1973, inihayag ng Pangulo na napagtibay na ang bagong Constitution matapos bumoto ang mga citizen assemblies. Kahit controversial ang proseso. Number 2. Mga pag-amienda sa Constitution 1976 pataas. Pinayagan ng citizen assemblies na ipagpatuloy ang martial law at aprubahan ang mga susunod pang pagbabago. Nilikha ang interim batasan pambansa bilang kapalit ng Interim National Assembly. Pinayagan ang Pangulo na maging Prime Minister din at gamitin ang kapangyarihan lehislatura habang nasa martial law. Number 3. Kapangyarihan ng Pangulo. Pinahintulutan ang Pangulo na magpasa ng batas mag-isa sa mga emergency basis. Madalas na maaprubahan agad ang mga susunod na pag-amienda.